Ano o sino ba talaga ang mas dapat pahalagahan ng sobra? Lahat po tayo ay may pinapahalagahan sa buhay na ito. May mga tao o mga bagay na binibigyan natin ng halaga. Marami man tayong pinapahalagahan, hindi naman lahat sila pinapahalagahan natin ng sobra. Ano bang dapat nating gawin para malaman natin kung ano o sino ang mas dapat nating pahalagahan ng sobra? Aalamin po natin ang sagot sa tanong na yan sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos. Sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 1, Talata 9, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa, upang mapili ninyong pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Sinabi ng Biblia kung anong sangkap ang kailangan natin para malaman natin kung ano o sino ang dapat nating pahalagahan ng sobra. Tatlong sangkap na kailangan natin upang malaman natin kung ano o sino ang dapat nating bigyan ng sobrang pagpapahalaga. Unang sangkap, pag-ibig. Pangalawa, malinaw na kaalaman. At pangatlo, pagkaunawa. Madalas, puso lang ang ginagamit natin para malaman natin kung sino ang dapat mas pahalagahan ng sobra. Pero mali pala yon. Hindi po pwedeng puso o pag-ibig lang ang ating gagamitin sa pagpili ng ating mga papahalagahan ng sobra. Kailangan palang gamitan ito ng malinaw na kaalaman at pangunawa. Sa Aklat ng Mateo, Kabanata 10, Talata 16, tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapate. Sa mundo pong ito ay mayroong mabuting tao at masamang tao. Kaya po hindi pwedeng mabuting tao lang tayo, kailangan din po nating maging matalino. Kaya hindi po pwedeng puro na lang puso ang ating papairalin, kailangan din po palang gamitan natin ng isip. May mga tao po kasing aabusuhin ng ating kabaitan, kaya kailangan po nating gamitan ng katalinuhan. Kailangan po nating malaman kung sino ang dapat pahalagahan ng sobra at kung sino yung hindi naman kailangan pahalagahan ng sobra. Kailangan nating malaman kung sino ang mga taong pinadala ng Diyos sa buhay natin at kung sino naman ang pinadala ni Satanas sa buhay natin. Dahil hindi lahat ng taong napapalapit sa atin ay nagmula sa Diyos, yung iba ay nagmula kay Satanas. Hindi lahat ng taong napapalapit sa atin ay nakakatulong upang magawa natin ang kalooban ng Diyos dahil may mga taong dumating sa buhay natin para lamang ilayo tayo sa kalooban ng Diyos. Sa Aklat ng Hosea, Kabanata 4, Talata 6, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Katulad ng sinabi ng salita ng Diyos, maraming tao ang napapahamak dahil sa kamangmangan at kakulangan sa karunungan. Kaya wag lang po nating naising maging mabuting tao, naisin din po nating maging matalino at nang sa ganon, mas maging malinaw po sa atin kung ano o sino ang dapat pahalagahan ng sobra at kung ano o sino ang dapat pahalagahan pero hindi dapat sobra. Santiago, Kabanata 3, Talata 13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. God bless.